Lechon ulit tayo sa fiesta, ma? Siyempre naman, di yan pwedeng mawala. Sa bagay. Pero bakit nga ba, ma? Hindi nyo alam? Bakit nga ba? Tingin ko, hindi nyo rin alam, class. Sige, pag-usapan natin yan. Bakit lechon ang bida sa mga handaang Pinoy? Ipaliliwanag dito sa The Taglish Explainer. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At ngayong araw ay tatalakayin natin ang isang tanong na matagal nang iniisip ng bawat Pilipino tuwing may handaan. Bakit lechon ang bida sa mga handaang Pinoy? Bakit kahit may spaghetti, Shanghai, lumpiang sariwa, menudo, kaldereta, pansit, at 3 klase ng dessert? Kapag walang lechon, may maririnig pa ring bulong na parang may kulang, no? Unahin natin ang malinaw. Ang lechon ay hindi lang pagkain. Isa itong simbolo. At sa Pilipinas, mahalaga ang simbolo. Hindi sapat na busog lang ang tiyan. Dapat may saysay ang kinain mo. Ang lechon ay simbolo ng kasaganaan, selebrasyon at tagumpay. Kung babalikan natin ang kasaysayan, bago pa dumating ang mga Espanyol noong ika-16 na siglo, ang mga sinaunang Pilipino ay nag-aalaga na ng baboy. Ngunit mahalagang tandaan na ang lechon noon ay hindi basta-basta napapasama sa hapag. Mahalaga ito, pinaglalaanan ng oras at yaman, at karaniwang inihahanda lamang para sa mahahalagang ritual tulad ng kasal, pakikipagkasundo ng mga pinuno, at malalaking pagdiriwang ng komunidad. Ibig sabihin, mula pa lamang sa prekolonyal na panahon, ang baboy ay may espesyal na katayuan. Kapag may baboy sa handaan, may dahilan. Hindi ka basta mag-iihaw ng baboy dahil bored ka o may bisita lang na biglang dumaan. Nang dumating ang mga Espanyol, lalo pang tumibay ang papel ng lechon sa kulturang Pilipino. Pinalaganap ang konsepto ng fiesta. Isang taunang pagdiriwang. Ang fiesta ay hindi lamang relihiyoso. Ito ay panlipunan. Dito ipinapakita ng pamilya at ng buong baryo ang kanilang kakayahang maghanda at magpatuloy ng tradisyon. At sa ganitong konteksto, pumasok ang lechon bilang sentro ng mesa. Isang buong baboy, makintabang balat, maayos ang pagkakalatag. Parang tahimik na nagsasabing, pinaghandaan ito. Hindi kami nagtipid. At huwag nating maliitin ang visual power ng lechon. Bago mo pa ito kainin, busog na ang mata mo. Sa kulturang Pinoy na mataas ang pagpapahalaga sa hospitality, mahalaga ang unang tingin. Ang lechon ay hindi mo itinatago sa kaldero. Hindi mo siya tinatakpan ng foil. Ipinapwesto mo siya sa gitna ng mesa. Bida. Center stage. Lahat ng ulam, kahit gaano kasarap, ay nagiging supporting cast. May economic angle din ang pagiging bida ng lechon. Ang lechon ay mahal. Hindi lahat kayang maghain nito. Kaya kapag may lechon, malinaw ang mensahe. Pinaghandaan ito. Hindi ito impulsive buy. Hindi ito last-minute decision. Kadalasan, ito ay pinaplano, pinag-iipunan, at minsan pinagtatalunan sa family meeting. Kaya nagiging sukatan ang lechon ng bigat ng okasyon. Sa psikolohikal na aspeto, ang lechon ay malalim ang ugat sa sharing culture ng Pilipino. Isang buong hayop ang hinahati-hati. May kanya-kanyang parte. At aminin natin, class, ang balat ng lechon ay parang medalya. Kapag binigyan ka niyan, ibig sabihin, special ka. Kapag wala, okay lang. Baka hindi ka pa senior enough sa pamilya. Hindi rin biro ang proseso ng pagluluto ng lechon. Tradisyonal itong iniihaw ng ilang oras, iniikot-ikot, binabantayan at pinapahiran. May skill.
may tiyaga, may karanasan. Ngayon, bakit hanggang ngayon hindi pa rin naglalaho ang lechon kahit uso na ang catering, buffet at iba't ibang international cuisine? Dahil ang lechon ay may nostalgic value. Para sa marami, ito ang lasa ng probinsya, ng pista, ng bakasyon. May nagtatanong minsan, "Sir, hindi ba unhealthy ang lechon?" Oo naman. Hindi kailanman nag-claim ang lechon na siya ay health food. Mataas ito sa taba at kolesterol. Pero tandaan ninyo ito. Ang lechon ay hindi pagkain ng araw-araw. Ito ay pagkain ng minsan-minsan. At sa kultura, may halaga ang minsan-minsan. Hindi lahat ng masarap ay pang-araw-araw. At hindi lahat ng mahalaga ay kailangang praktikal. Sa modernong panahon, kahit may roasted turkey, roast beef o sushi platter, kapag may lechon, doon pa rin ang pila. Dahil ang lechon ay hindi foreign. Ito ay atin. Kilala natin siya. Alam natin ang lasa niya. Alam natin kung anong parte ang gusto natin. At alam din natin kung kailan tayo dapat magpigil. Karaniwan, pagkatapos ng pangalawang hiwa, kapag may konting konsensya na. Kaya bakit lechon ang bida sa mga handaang Pinoy? Dahil ito ay isa sa mga sentro ng kasaysayan, kultura, ekonomiya at emosyon. Isa itong paalala na ang selebrasyon ay hindi lang tungkol sa pagkain, kundi sa pagsasama-sama. Ang lechon ay hindi kinakain mag-isa. Kinakain ito ng may kasabay, may kwento, may tawanan at may konting guilt. At bago tayo magtapos, tandaan ninyo ito. Ang lechon ay hindi sukatan ng saya, pero madalas saksi ito sa saya. Hindi nito ginagawa ang okasyon na mahalaga. Pero kapag nandoon na ang okasyon, nandoon din siya. Tahimik na nagsasabing, handa na tayo. Maraming salamat, class. At kung may handaan kayo ngayong linggo, pakikurot na lang po ako ng balat. Subscribe na para sa Daily Dose of All Things Pinoy videos. Ako si Prof. Ipaliwanag and this is the Taglish Explainer Channel.